I-review po natin ang H-bar sa video na ito dahil isa po itong request mula sa ating ka-crypto. At syempre para na rin sa mga hindi pa nakakaalam o hindi pa nakakakilala kay H-bar. Pero bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, check po muna natin ang Hedera. Ayan, Hedera or H-bar dito kay CoinMarketCap. Ayan, ang kanyang siya po ay nasa top 32. Ayan. Dito sa listahan ni CoinMarketCap. Kaya ayan, tinalo po niya or hinigitan po niya ang 8,820 na ibang mga aktibong cryptocurrencies. Ayan. Kaya matindi po siya, mataas po siya, pasok po siya sa top 100. Ayan, dito naman po sa kanyang trading volume ay pasok po siya sa ayan 102 yung kanyang ranking dito sa trading volume. Ayan, kaya mataas po yung mga ranking ni H-bar base dito kay CoinMarketCap sa kanyang dito po sa kanyang market cap at saka trading volume. Ayan, 24-hour trading volume. Ayan, meron po silang yung rating po nila dito ay 3.4. Ayan, binigyan po ni Certic ng 3.4 na rating at saka si Token Insight ay 3.3. Ayan. Meron po silang meron po silang white paper dito, website, ayan, at saka mga social medias. Ayan, ito po yung kanilang website. Ayan, mukhang maganda naman po yung kanilang pagkakadesign dito sa kanilang website dito. At ayan, kung ang H-bar ay isa bang magandang investment kasi yan po talaga ang gustong malaman ni ka-crypto kung okay bang mag-invest dito kay Hedera or H-bar. Ay masasabi ko na nakadepende ito sa iyong mga personal na investment goals at syempre ang iyong risk tolerance. Ang H-bar ay isang cryptocurrency na may malakas na focus sa enterprise adoption at meron itong maraming kalamangan kumpara sa ibang mga cryptocurrencies. At yan, masasabi kong may tatlo siyang lamang dito kumpara sa ibang mga crypto. At yan, yung number 1 ay yung kanyang scalability. Yan, ang Hedera hashtag ay kayang magproseso ng libu-libong transactions bawat segundo na may mababang fees. Kaya yan po ang napakaganda, mababa yung kanyang transaction fees. Tsaka yung number 2 ay yung kanyang security. Ang Hedera hashtag ay isa sa mga pinaka-siguradong or pinaka-secure na blockchains na may natatanging consensus mechanism na resistant sa cyber attacks at iba pang mga malicious activities. Yan. At ang pangatlo ay meron siyang sustainability. Ang Hedera Graph ay isang carbon negative blockchain. Ibig sabihin ay mas kaunti ang carbon na nalilikha nito kumpara sa tinatanggal nito mula sa atmosfera. Ayan, ibig sabihin ay environment friendly po si Hedera. Kaya yan, ang H-bar ay sinusuportahan din ng isang malakas na ecosystem ng mga partners nito. Yan, kabilang na rito ang mga kilalang mga kumpanya na tulad ni Google, IBM at saka si LG Electronics. Ayan, nandito na rin po nakikita natin po rito sa screen yung iba pang mga kanilang mga ka-partners dito. Ang mga partnerships na ito ay tumutulong na itaguyod ang adoption ng Hedera Hashgraph at ang kanyang native cryptocurrency na H-bar.
Ayan. Gayunpaman ay merong ding ilang mga risks na kaugnay sa pag-i-invest sa HBAR. Ang cryptocurrency market ay volatile at hindi rin nagkakalayo ang HBAR. Ang price ng HBAR ay nag-fluctuate ng malaki sa nakaraan at posible na magpatuloy ito sa hinaharap. Isa pang risk ay ang Hedera Graph ay medyo bagong proyekto. Kaya posible na hindi magtagumpay ang proyekto sa mahabang panahon. Gayunpaman, ang malakas na suporta mula kay Google, kay IBM at iba pang mga malalaking kumpanya ay nagpapahiwatig na ang Hedera Hash Graph ay nasa magandang posisyon para sa tagumpay. Kaya yan. Sa kabuuan, ang HBAR ay isang promising na cryptocurrency na may ilang potensyal na kalamangan or advantage. Gayunpaman, mahalaga na gawin mo ang iyong sariling pagpananaliksik at maintindihan ang mga risk na kasangkot bago mag-invest sa kahit anumang cryptocurrency. At kung wala ka pang ideya, ay narito ang ilang mga bagay na dapat isaalang-alang. Yan, na dapat mong isaalang-alang kapag ikaw ay nagdidesisyon kung ang HBAR nga ba ay isang magandang investment para sa iyo. Siyempre, yung una ay ano nga ba yung investment goals mo? Kaya ano ang iyong mga inaasahan na makamit sa pamamagitan ng pag-i-invest sa cryptocurrency? Naghahanap ka ba ng short-term gains o long-term growth? Ayan. Yung pangalawa ay yung iyong risk tolerance. Ito naman yung gaano kalaki ang risk na kaya mong tanggapin. Ang pag-i-invest sa cryptocurrency ay isang risky endeavor, kaya't mahalaga na mag-invest lamang ng pera na kaya mong mawala. Kaya yan nga, yung sabi nila dito ay do not invest the money that you cannot afford to lose. Kaya yan. At ang isa pa rito ay do your own research. Nagawa mo na ba ang iyong sariling pananaliksik tungkol kay HBAR at sa Hedera Hash Graph Project? Yan, naiintindihan mo ba talaga ang teknolohiya nito at ang potensyal niya para sa kanyang adoption? Kaya yan po ang dapat na pagtuunan mo ng atensyon sa iyong pananaliksik. Kaya yan, sa kabuuan ay ang masasabi ko rito ay kung naghahanap ka ng long-term investment sa isang cryptocurrency na may malakas na fundamentals at promising na hinaharap, ang HBAR ay maaring isang maging magandang opsyon para sa iyo. Gayunpaman ay mahalaga na tandaan na lahat ng cryptocurrency investments ay risky at dapat ka lamang mag-invest ng pera na kaya mong mawala. Kaya yan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga ka-crypto. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag sa video na ito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood, ingat po tayo lagi, at God bless po sa ating lahat.